Ako si Maria at ito ang aking kwento. Pinatayo si Catriona ng lalaking stripper. Nakapikit pa rin ang kanyang mga mata. Napaigtad at tagmulat ng mata na maramdamang halos ang lapit ng katawan dancer sa kanya. Lumayo ka nga, singhal niya. Ngumisi lang lalaki at niyakap ang dalawang kamay ni Catriona sa bewang niya. Todo iwas naman si Catriona. Hindi na talaga nakakatawa ang pinagagawa ng lalaki sa kanya. Napadakaw ang tingin niya sa mga kapatid. Nanlaki ang mga mata niya nang pati si Madeline sumasayaw kasama ng isa sa mga dancer. Si Amethyst yakap-yakap na isa pang stripper at walang pakialam. Sila na ang nag-e-enjoy. Naiusal ni Catriona. Why? You're not having fun too? Tanong ng lalaking kasayaw. Parang nanigas si Catriona sa kanyang kinatatayuan. Pamilyar sa kanya ang boses na yon. Parang kilala niya kung sinong kanyang kasayaw. Mariing napatiim siya at tinarap ang lalaki. Hinawakan niya ang maskara nito at tinanggal. Malawak ng isi ng asawa niya ang bubungad kay Catriona. Malakas niyang hinampas ang dibdib ni Tristan. Sira ka? Ninervyos ako sa iyo eh. Pinagpapalupa niya ang dibdib ng asawa sa sobrang inis. Natatawang niyakap ni Tristan si Catriona. Ramdam niya ang hingal nito dahil sa mabilis at tibok ng puso. Sorry babe. Nagpresenta kaming tatlo na maging stripper sa party mo. Dito rin ako mag-stag party para isahan na lang. Mababantayin pa kita, pagdadahilan niya. Gumante ng yakap si Catriona at napangiti. Inihilig ang ulo sa dibdib ng asawa. Isa-isang nagtanggal ang mga maskara si Darius at Jax. Ang lakas ng tawa ni Madeline nang makita ang asawa, habang si Amethyst na itulak si Jax. Hawakan mo na. Kanino mo pa nilalamas ang abs ko eh. Siyang-siya ka na parang di mo alam na ako to. Pangaasar pa ni Jack sa dalaga. Napamangot si Amethyst. Siyempre, kunwari galit siya. Alam na alam nga niya na si Jack ang yakap-yakap niya habang sumasayaw. Patay mali siya lang siya na hindi niya alam. Sinasamantala niya ang pagkakataong to na makadikit sa lalaking nagugustuhan niya. Gusto mo rin naman eh, niyakap mo rin ako. Ahigpit-higpit nga ng yakap mo, hindi ako makahinga. Tudyo niya. Naging mas sobrang masaya ang naging bridal shower ni Catriona. Kasama niyang asawang si Tristan na doon na rin ginawa ang stag party nito. Si Amethyst nagpapakalunod sa alak sa kanyang upo. Jax, lapitan mo na. Tingnan mo baka may problema, sabi ni Tristan. Natuon ang kanyang tingin sa best friend ng asawa na makitang nag-iisa to sa upuan. Napabaling ang tingin ni Jax kay Amethyst. Sunod-sunod ang ginagawa ng dalagang pag-inom sa bote ng beer. Ginusto niya yan. Wala akong pakialam. Tugon niya na napaiwas ng tingin. Humalakak na mapang-asar sa Tristan. Walang pakialam. Pero ihahatid mo pa uwi mamaya? I have no choice. Wala siyang sasakyan. Sino naman maghahatid dyan? Sina Darius at Madeline uuwi pa sa mansyon ninyo. Iba ang way nila. Ako lang naman ang malapit sa kanila. Sagot ni Jax. O edi concern ka nga. Pare, nakakahalata na ako sa'yo ah. Huwag mo ko ibuyo kay Amethyst. Magkaibigan lang kami. Tsaka wala pa sa isip kong maligo ng babae. No way. Aniyang muling napatingin sa gawin ng dalaga. Nakayuko ng ulo nito at nilapitan na ni Catriona. Saan ba nagsisimula ang love? Sa friendship, diba? O kahit sa kakilala lang. Kaya hindi malayong doon din ang punta ninyong dalawa. Saglit na natahimik si Jax. Hindi mabasa ni Tristan ang tumatakbo sa isip ng kaibigan. Kahit malapit sila sa isa't isa, meron pa rin tong hindi sinasabi sa kanya. Diba, kailangan mo ng contract wife? O edi si Amethyst na lang kunin mo. Mabait pa siya at mapagkakatiwalaan. Nasabi pa ni Tristan. Pinoproblema nga niya kung saan siya kukuha ng magiging peking asawa. Yung hindi magkakagusto sa kanya at papayag na gamitin niya para makuha ang mamanahin ng kanyang ama. Naputol ang pag-uusap nila na makitang lumalapit si Catriona. Jax, pakiatin naman si Amethyst sa bahay nila. Lasing na eh. Ang pakiusap ni Catriona. Marahas na napabuntong hininga si Jax. Ano pa bang magagawa ko? Walang ganang saan niya. Aalis na ako, ihatid ko pa isangin sa bahay nila. Pakiasikaso na rin ha, alam mo namang nag-iisa lang si Amethyst sa bahay niya. Marahang tumango sa Jax bilang pagsang-ayon at pinuntahan na si Amethyst para iuwi to sa bahay nila. Nang makaalis si Jax, pinulupot ni Tristan ang kanyang kamay sa bewang ng asawa. Tayo babe, saan tayo uuwi? Malamyos niyang tanong sa tenga ni Catriona.
Napaharap si Catriona kay Tristan. Dito na lang tayo. Ang daming ligpitin mamaya eh, aniya. Uupa na lang ako ng gagawa nun. Parang di mo kilalang asawa mo. Sabi ni Tristan na may kakaibang kislap ang mga mata. Iba ang tumatakbo sa isip mo, Tristan. Siniel ng halik ni Tristan sa labi niyang asawa. Gumanti naman si Catriona. Mga ilang minuto pang tinagal ng halikan nila at kusang umiwalay si Catriona sa asawa. Mamaya, pag-alis ng mga bisita, Tristan said, his tone low and firm, the smirk barely touching his lips. Mahinang tinampal ni Catriona sa balikat ng asawa at saka tumawa ng malakas. Napuno ng mga halinghing ni Catriona ang kwarto. Nakaalis na ang mga bisita at ang mga kapatid niya. Si Celestine sumama sa ate Madeline niya dahil nasa mansyon sa baby Trevor. Advance honeymoon nila yon dahil bukas pa ng gabi ang tinakdang honeymoon nilang mag-asawa. One more round after this, babe, ha? Ani Tristan, tsaka sinunod ang hiling ni Catriona. Walang kapugarang inulit na mag-asawa ang kanilang pag-iisa. Lalo lang tumibay ang koneksyon nila, hindi lang bilang magkasintahan, kundi bilang mag-asawa na buo ang tiwala at pagmamahal sa isa't isa. Akay ni Jack si Amethyst papasok sa loob ng apartment na inuupahan ng dalaga. Nahihirapan siya sa pagkuha ng susi ng bahay dahil hindi pa niya makausap na matino si Amethyst. Nakayuko na lang ito at tulog sa sobrang kalasingan. Hey Amethyst, where's your room here? Tinatapik ni Jack sa pisngi ng dalaga para magising pero wala. Hindi ito sumasagot at ang himbing lamang ng tulog. Muli, tinapik ni Jack sa pisngi si Amethyst. Nagulat ng kaunti ang mata nito at ginitian siya. Si Jax ka ba? Sinisinok-sinok pa at tanatong nito. Napakulot ang noon ng binata. Of course! Sino bang inaakala mong maghahatid sa'yo pa uwi? Otherwise, may inaasahan kang lalaking maghahatid sa'yo. Umiti si Amethyst. Malakas na sinampal ang pisi ni Jax. Ouch! Bakit mo ko sinampal? Taig na tanong ng binata. Naninigurado lang ako. Sabay tawa ni Amethyst. Confirm, si Jax ka nga. Nangungunot na kagad ang noo mo. Tell me where your room is para makauwi na ako. Mariing sabi ni Jax. Natutop ni Amethyst ang kanyang bibig sa katumawa. Nagsalubong ang mga kilay ng binata. Bibitawan kita. Ano ba nakakatawa? Babala niya. Nakikiliti kasi ako eh. Ang lakas ng kiliti ko sa bewang. Napatingin si Jack sa pagkapit niya sa bewang ni Amethyst. Saka napabaling sa mukha ng dalaga. Mariin siyang napatiim. Kapag hindi ka pa tumigil katatawa mo, bibitawan kita at iiwan kita dito sa bahay mo. Babala niya, may halong pananakot sa tono ng boses niya. Yung room ko, yung sa unahan, may 2 rooms lang naman dito eh. Tinuro pa ni Amethyst ang kwartong malapit sa kanila. Sasabihin din pala ang dami pang seremonyas. Ang bigat-bigat mo. Bakit kasi umiinom? Alam mo namang wala kang dalang sasakyan eh. Wala kang kotse. Dire-diretsong seremon na may kasamang reklamo ni Jax. Napasinghap ang binata na ikawit ni Amethyst ang mga kamay sa batok niya. Nagkalapit ang mukha nila at amoy na amoy niya ang hininga ng dalaga. Isabay pang ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso nito kahit papikit-pikit ang mata. Nalaki ang mata ni Jax nang bumagsak ang ulo ni Amethyst sa kanyang balikat. Napayakap tuloy siya sa bewang ng dalaga dahil kung bibitawan niya ito, tuluyan na itong babagsak sa semento. Oh shit! Amethyst, wag ka munang matulog, pasigaw niyang sabi. Walang nagawa sa Jax kundi buhati ng dalaga papasok sa kwarto nito. Lintik! Uwi pa ako sa bahay ng gantong itsura ko, papagalitan ako ni nanay. Nasabi na lamang niya sa isip. Maingat inihiga ni Jax si Amethyst sa kama. Aangat na lamang siya pero niyakap pa ng dalaga ang kamay sa kanya. Please, stay! Halos pabulong na pakiusap ni Amethyst. Pero nakapikit ang mga mata. Napatitig si Jax sa mukha ng dalaga. Parang may nag-uudyok sa kanya na samahan to muna ngayong gabi. Pero nagdadalawang isip siya. Pinilit niyang tanggalin ang kamay ni Amethyst. Ngunit biglang bumalikwas ng baho ng dalaga at sinukahan siya sa dibdib. Napakarap si Jack sa gulat. Ramdam niya ang malapot at mainit-init na suka sa dibdib niya. Sandali siyang natagilan, hindi malaman anong uunahin, ang paglilinis ba ng sarili o ang pag-alalay kay Amethyst. What the heck? Amethyst! Mahina niyang bulong. Nakaluhod na ngayon ang dalaga sa kama, namumutla, nakapikit.
Tila nawala ng lakas ang katawan nito. Dahan-dahan siyang lumapit. Kinuha ang tawel na nakasabit sa gilid ng kama. Marahang pinunasan ang bibig nito. Okay ka lang? Tanong niya. Pilit pinapakalma ang sarili kahit basang-basa pa rin ang dibdib niya. Nagmulat ng mata si Amethyst at umungol. Huwag mo akong iiwan? Aniya, halos pabulong. Napalunok sa Jax. Di siya sigurado kung dahil sa hiya, sa amoy o sa bigat ng mga salitang iyon. Nagpalingalinga si Jack sa loob ng kwarto. Wala siyang makitang palitan ng damit o kahit extra towel. Sa isang buntong hininga, dali-dali siyang pumunta sa banyo para maghugas ng sandali. Pagkatapos, nagmamadali niyang binilikan si Amethyst sa kama. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Marahang isinampa ang braso ni Amethyst sa balikat niya. Amethyst, dahan-dahan lang ha? Bulong niya habang inaalalayan ang dalaga papunta sa headboard. Umatras ng kaunti si Amethyst pero di binitawan ng balikat niya. Mahigpit ang kapit nito, para bang natatakot muling mawalan ng balanse o baka natatakot maiwan. Mainit ang hininga nito sa batok niya. Ramdam niya ang bahagyang panginginig ng dalaga. Amethyst, mahinang tawag niya. Gusto mo bang magpalit ng damit? Basa ang suot mo. Hindi sumagot si Amethyst. Sa halip, mas lalo pa tong humilig sa kanya at saka muling bumulong. Jax, ang sakit ng ulo ko. Napalunok siya. Gusto niyang magalit o kahit mainis na lang sa amoy at sitwasyon niya ngayon. Mag-aalaga ba talaga siya ng lasing at makulit na babae? Pero eto siya, nakaupo sa kama, yakap ng babaeng ilang oras lang nakalipas, ay umahagikik sa tawa habang pinapasok niya ito sa kwarto. Hinaplos niya ang likod nito, marahan, walang halong motibo. Matulog ka muna, ako nang bahala sa'yo. Nagising si Amethyst. Nag-inat at pupungas-pungas ang mga mata. Napasingap siya na may biglang naalala. Kasal ng kaibigan niya ngayon, nagkatriyo na. Napatingin siya sa relong suot. Napatampal si Amethyst sa kanyang sariling noo. 8:00 na ng umaga, kailangan na niyang magmadali. Marami pa namang gagawin sa kasal at isa sa mga bridesmaid na kaibigan sa kasal. Nadaanan ng kanyang tingin na isang figura. Doon lang niya napansing iba na ang suot niyang damit. Naka-t-shirt na siya? Sino nagbihis sa kanya? Hala! Buladas niyang nagugulat at nalalaki ang mga mata. Bigla siyang lumingon sa kanyang katabi. Lumawa ang mata niya sa nakita. Hindi siya nakagalaw. Parang biglang huminto ang mundo niya. May nakahubad na lalaki nakadapa sa kanyang kama at katabi pa niya. Napatingin siya sa kanyang kabuuan. Wait, may damit pa ako. Pero bakit siya nakahubad? Usal niyang tanong na may pagtataka. Napakabot pa sa kanyang ulo si Amethyst. Pilit sinasariwa ang mga nangyari kagabi. Pinapakiramdaman ang sarili kung merong masakit sa kanya. Silip niya ang kanyang loob ng t-shirt at suot. Wala siyang bra, pero suot pa rin ang panty niya. Napigil ni Amethyst ang kanyang paghiga nang kumislot ang lalaki. Tumihaya ito ng higa. Napahawak na siya sa kanyang dibdib na masilayan at gwapong mukha ni Jax. Naihilig ang kanyang ulo at pinakatitigan ang binata. Wala sa sariling napangiti si Amethyst. Sobrang laki at halos lampasan sa mata. Napaigtad naman siya na bigla mag-ring ang phone niya. Ay! Kaki mo! Natutop niya ang bibig dahil sa sinabi. Mabilis niyang inabot ang phone at sinagot ang tawag. Good morning! Sabi niya sa kabilang linya. Good morning ka pa. Tanghali na, nasan ka pa, Amethyst? Dapat kanina ka pa na dito sa hotel. Bungad na Angel Catriona. Friend, papunta na. Sagot niya lamang at sinundan ng mahinang tawa. Ipit na ipit at parang kinikilig. O siya, bilisan mo, sabi ng kaibigan niya. Nga pala, hinatid ka ni Jax kagabi. Umuwi ba siya? Andito pa siya sa bahay ko, tulog. Mahina na parang bumubulong si Amethyst. Ha? Hindi siya umuwi? Oo, katabi ko nga siya eh. Napangiting sagot ni Amethyst. May utang kwento mamaya ha? O siya, sige na, gisingin mo na sa Jax. Hinahanap na rin siya ni Tristan. Magkasama pala kayong dalawa magdamag eh. Pupunta na kami dyan, friend. Tago na lang ni Amethyst. Pagkatapos ay nagpaalam at pinatay ang tawag. Kagat-labing napatitig siyang muli kay Jax. Di niya napigil ang haplusin ang mukha nito na ikinabulat ng mga mata nito. Natulos sa kinaupuan si Amethyst. Good morning, kamusta ang pakiramdam mo? Bati at tanong ng binata. Hindi pa makahinga si Amethyst at hindi nakasagot. Bumangon si Jax at umupo sa kama at saka tumingin sa dalaga.
Walang nangyari sa atin kagabi? Tumawa ng malakas si Jax. Susundan ng mata ni Amethyst ang binata. What will happen? Ha? Yung ano? Kumanot ang noo ni Jax at tumayo na. Nakasunod pa rin ng mga mata ni Amethyst sa kanya. Napangisi siya nang bumaba ang mata nito habang kanyang abs saka biglang nag-iwas ng tingin. If you're asking if something happened between us, wala, okay? You were so drunk last night at hindi ako ganong klase ng lalaki na wala sa katinoan. Natigilan si Amethyst. Biglang nag-init ang kanyang tenga at unti-unti nang pumupula ang kanyang buong mukha. Mariin siyang napapikit at napayoko. Gaga ka, ikaw pa talaga ang nag-isip. Kastigo ng sariling isip. Wala man lang siyang kadating-dating kay Jax na hindi nag-attempt. Ano ba yan? Nag-angat siya ng tingin. Sinabi ko nga. Tumawag pala si Catriona, hinahanap ka na raw ni Tristan. Imporma ni Amethyst. Pwede ba akong maligo dito? Pahiram naman ang extra towel mo. Pagkatapos kong maligo, ikaw naman. Sabay na tayong pumunta sa hotel. Pero daan muna tayo sa bahay ha. Hindi na ako nakauwi kaya kailangan ko magpakita sa nanay ko. Kaswal na sabi ni Jax. Napatango lamang si Amethyst. Wala na siyang nasabi at nakatitig na lamang sa binata. Gaya ng inaasahan, sabay silang pupunta ni Jax sa hotel. Nakatigil ang kotse nito sa harap ng lumang bahay ni na Jax. Nagpaiwan na lang si Amethyst sa kotse. Hihintay na lamang niya ang binata hanggang sa matapos na makapagpaliwanag sa hindi pag-uwi kagabi. Ang bait naman ni Jax. Takot pa rin siya sa magulang kapag di siya nakakauwi ng bahay. May lalaki pa palang ganun. Usal niya habang ang mga mata nasa pintuan ng bahay ng binata. Ilang minuto lang, nagmamadaling naglakad papalapit sa Jax sa kanya. Napaayos si Amethyst ng kanyang upo at inayos na ang sarili. Nainip ka ba? Agad na tanong ng binata. Pagkaupo sa driver's seat, umiling si Amethyst. Hindi naman. Pasensya ka na kung kailangan natin na dumaan sa bahay. Okay lang, naiintindihan ko, tagon ni Amethyst. Ini-start na ni Jax ang makina ng kotse, saka sila umalis. Tumatakbo na si Amethyst papasok sa hotel, kung saan sila aayusan lahat ng mga bridesmaids at mga bride. Amethyst, careful, ang lampa mo pa naman, hirit ni Jax. Matalim na tinapunan ng tingin ng dalaga sa Jax. Bilisan mo kasi, naghihintay na sila, madiing tugon niya. Oo na, magkaiba naman ang suite natin kaya mauna ka na. Just be careful, baka matanisod ka, sabi ni Jax na may bahid ng concern sa tono ng boses. Natuwa naman ang puso ni Amethyst nang marinig yon mula sa binata. Wala siyang oras para lumandi. Kailangan na niyang magmadali na pumunta sa suite nila. Pagpasok sa loob ni Amethyst sa suite nila, nakita niyang bihis na ang mga bridesmaid na sina Celestine at Madeline. Maid of honor siya ni Catriona. Late ka. Bakit ngayon ka lang? Bungad na tanong ng kaibigan niya. Tinanghali ako ng gising. Sagot niya na napabaling ang tingin sa ibang direksyon. Napatitig si Catriona sa kaibigan niya. O siya, magpa-makeup ka na at pagkatapos magbihis ka na. Marami kang utang na kwento sa akin, Amethyst. Biglang nahiya si Amethyst. Wala naman silang ginawa ni Jax. Natulog lang ito katabi niya. Ni wala nga nangyari. Tumunog ang kampana ng simbahan. Umalingaw-ngaw ang kantang napili ni Catriona at Tristan sa loob ng simbahan. Nakatayo malapit sa altar ni Tristan. Nasa likuran niya sina Jax at Darius. Ninenervyos ang groom habang naghihintay sa pagbubukas ng pinto. Kalma, pare. Darating din ang bride mo. Sure ako, biro ni Jax. Kita niya ang tensyon ng kaibigan. Na-late kayo ni Amethyst. Baka ikaw nang susunod na ikakasal sa ating tatlo. Pang-Alaska ni Tristan kay Jax. No way. Kung baka no way ka naman, Jax. Maganda naman si Amethyst sabat ni Darius. Bumukas ang pinto at pumasok ang maid of honor na si Amethyst. Sabay-sabay silang napalingon sa dalaga. Look at her. She is actually pretty kapag naayusan. Komento ulit ni Tristan. Napatitig si Jax kay Amethyst habang naglalakad ito sa aisle. Parang bumagal ang paligid at sa bawat takbang ng dalaga, mas lalo siyang nahuhuli sa ganda nito. Elegante, tahimik at tila ba hindi aware ang lahat ng mata ay nasa kanya. Tahimik lamang si Jax pero hindi niya maialis ang tingin.
Hindi ito yung Amethyst na palaging seryoso at tahimik lang tuwing may meeting o handang tumulong sa bride. Ngayon, parang ibang tao siya. At sa paningin ni Jax, ang dami niyang gustong itanong. Huwag mo nang itanggi. Ang lalim ng tingin mo, bro. Bulong ni Darius sa tabi niya. Napakurap si Jax sa kaumiwas ang tingin. Hindi na-surprise lang ako. Surprise o crush? Hirit naman ni Tristan, nakangiti, kahit kabado na sa harap ng kasal. Hindi ko siya type, sagot ni Jax. Pero halos hindi kumbinsido kahit siya mismo. Yan din ang sabi ko dati kay Catriona. Biro ni Tristan, sabay tawa. Tahimik lang si Jax, pero habang si Amethyst ay patuloy na naglalakad papalapit sa kanila, parang may tila binubuksan ito sa kanyang damdamin, pero hindi niya maintindihan kung ano. Nang muling bubukas ang pinto, natuon ang mata ng lahat. Dahan-dahan na naglakad si Catriona. Naiiyak na napatingin si Tristan sa magandang asawa. Suot nito ay isang simpleng wedding dress na si Catriona mismong pumili. Nakakabakla pala kapag kinakasal, tura ni Jax. Masamang tinapunan ni Tristan ang tingin ng kaibigan. Muling binalingan niya ang asawang naglalakad na malapit sa kanya. Ito ni Papa Hiner. Nang makalapit na ang asawa, nag-bless si Tristan kay Papa Hiner. Ang pinag-usapan natin, Tristan, kung sasaktan mong anak ko, mabuti pa ibalik mo na lang siya sa akin. Kaya ko pa silang alagaan na mag-ina. Detanyang bini ni Hiner. Pakamamahalin ko po ang anak ninyo. Hindi po ako mangangako sa inyo pero isasagawa ko para makita nyo na hindi ko sila sasayanging mawala sa buhay ko. Ani Tristan. Pinalis ni Catriona ang luha na dumaloy sa kanyang mga mata. Napangiti si Hiner at iniabot ang kamay ng anak. Kinitian siya ni Tristan at mahina, ngunit buong damdaming binigkas sa hangin ang I love you. Naglakad sina Tristan at Catriona palapit sa altar. Tahimik ang paligid habang mahigpit nilang hawak ang kamay ng isa't isa. Pagsapit nila sa harap, tumango si Catriona sa amang si Hiner. Ngumiti si Tristan at sa mata niya, malinaw ang pangakong hindi na muling bibitaw. Todo ang iyak ni Amethyst habang pinapanood ang kasal ng kaibigan. Katabi niya si Celestine na parang naiirita na sa kanya. Ate Amethyst, ang OA. Kailan kaya din ako may kakasal kagaya ng sa ate Catriona mo? Tila nangangarap ng gising na itanong niya. Mahinang tumawa si Celestine. Intayin mo na lang ate, baka malapit na. Tumahimik na sina Celestine at Amethyst. Magsisimula na ang seremonyas ng kasal. Dearly beloved, we're gathered here to witness the sacred union of Tristan and Catriona. This is not just a promise but a covenant before God. Nagsimulang magsalita si Father. Nagkatitigan sina Tristan at Catriona, punong-puno ng pagmamahal. Tristan, will you take Catriona as your lawful wife, to love and honor her all the days of your life? Tanong ni Father. Yes, Father, tugon ni Tristan. Catriona, will you take Tristan as your lawful husband, to love and respect him all the days of your life? Yes, Father, sagot ni Catriona. Pwede na kayong magpalitan ng inyong vow sa isa't isa, ani ng pare. I vow to be your strength when you feel weak, to be the shelter that keeps you safe. I will love you with every part of me, hindi lang sa mga salita, kundi sa mga gawa, at sa bawat araw ng ating buhay. Ang pangako na walang hanggang pagmamahal ni Tristan kay Catriona. I vow to trust you with all my heart, to support you in every dream and to walk beside you, hand in hand, through all the seasons of our life. Mahal kita, now and forever. Ang pangako ni Catriona kay Tristan at saka ngumiti ng matamis. At nagpalitan sila ng singsing at tumango ang pare. By the power vested in me by the church, I now pronounce you husband and wife. Tristan, you may now kiss your bride, sabi ni Father. Maingat at tinanggal ni Tristan ang belo ni Catriona, tsaka siya marahang hinalikan sa labi. Isang halik na puno ng pangakong walang hanggan. Nagpalakpakan ng mga bisita at tumunog ang kampana ng simbahan. Sa harap ng Diyos, ng simbahan, pamilya nila at lahat ng saksi, nagsimula ang bagong kabanata sa buhay ni Tristan at Catriona bilang mag-asawa.